Dumating na yung hoodie ko from H&M, di pa nga nalalabhan eh. Nabili ko siya around 1.7k. Papakita ko yung likod. Nirvana, tapos Nevermind. 1.7k ko siya nabili sa H&M online. Medyo may kamahalan lang siya pero pamasko ko na rin naman to sa sarili ko. Pero ayun nga, H&M tsaka Animal, yan yung dalawang brand na favorite ko pagdating sa hoodie. Yung Animal, napaka-minimalist lang nung design niya. Tapos yung iba rin sa H&M, ito, nagustuhan ko lang talaga yung print kaya ako siya binili. Ramdam mo din talaga yung quality ng tela. Tapos yung isang bagong H&M ko na parang last month ko lang binili, aksidente naman na nalagyan ng chlorine pero okay lang naman. Napanood nyo na ba yung Paradise sa Netflix? Kasi ako medyo kalahati pa lang. Parang naboboring ako sa kwento niya. Yung cinematography yung hinahangaan ko sa movie na to pero yung storyline niya parang ang common. Siguro mga last week may balita na yung Netflix nabili niya na yung Warner Bros. Pati HBO, tsaka meron pang iba ang alam ko. Nakaka-excite kasi nakita ko na dun sa homepage na coming soon na yung Walking Dead. Dati kasi sa website ko lang napapanood yung Walking Dead, but this time, sana kumpleto na yung series pag nilabas nito sa Netflix. Excited ako kasi hindi ko natapos yung Walking Dead. Last na episode na napanood ko dito, 2012 pa. Hindi ko lang din sigurado kung tapos na talaga yung story ng Walking Dead, pero yun talaga yung ini-expect ko dito sa Netflix, yung complete series na para, alam mo, hindi ka na mag-aabang. Yung Rick and Morty, ibabalik na rin nila, pero ang problema kasi dito sa Netflix, meron silang mga scene na tinatanggal, kaya nalilito ka kapag napanood mo yung original na storyline. Minsan kasi napaka-OA nung pag-filter ng Netflix. Like, come on, magto 2026 na hayaan mo na mapanood ng mga bata yan. Tinigil ko muna yung pennyboard kasi for some reason, ang sakit nung ingron ko dito sa may kaliwang daliri ko sa paa. As in, sumasakit talaga siya bawat stride. Schedule talaga ng workout ko today. Actually, kahapon pa ako nagsimula. Bago pa mag 2026, nagsimula na ako mag-workout. Kasi ayoko maging another BS na naman to. Minsan yung mga taong naghihintay muna mag New Year para gawin yung New Year's resolution nila na tinatawag. Madalas yan yung BS. Most of the time, walang nangyayari. Kung gusto mo talagang umayos yung version ng sarili mo, ngayon pa lang simula mo na. Hindi naman ako sa nagmamalinis. Guilty rin naman ako sa pagiging inconsistent pagdating sa pag-workout. Pero hindi yun para gumawa pa ng New Year's resolution. Every time na magsisimula ako mag-workout, gusto ko talaga mag-workout. Hindi dahil sa New Year's resolution na yan. Like, kung ano man mangyari sa akin, choice ko yun. Para sa akin, ito yung pinaka-the best na approach pagdating sa pag-workout kasi at least kapag sa bahay ka muna nagsimula, hindi mo muna kailangan magbayad ng gym membership, mas hawak mo yung oras mo, tsaka nandun ka mismo sa loob ng comfort zone mo. Para kung sakasakaling for some reason na udlot or ayan, di ka naman naging consistent, hindi mabigat sa bulsa or hindi ka nagsayang ng pera at oras sa pagbabayad ng gym membership. Wala pa naman talaga akong actual plan for 2026, like yung talagang mga resolution talaga. Itutuloy ko lang gawin kung ano yung mga nag-e-enjoy ako. Tapos, eto, ipapasok ko siguro yung pag-workout. But this time, maseseryosohin ko na talaga. Kasi hindi na tayo pabata, patanda na tayo, and mas kailangan na talaga natin seryosohin yung fitness and yung tamang diet, whether you like it or not. Let's go! Okay, so ito talaga yung year na nag-enjoy ako ng weekly vlogging. Kasama to as my last video, I uploaded 46 videos in total mula nung January. Kapag nag-enjoy ka talaga sa ginagawa mo, matik yun, parang nag-i-stick na siya dun sa routine. Sa pagkakaalala ko, yung pinakaunang upload ko for 2025, yung behind the scene or yung BTS namin ng music video ni Lucy J. December of 2024, yung last upload ko ng video, tapos it took more than a month bago ako makapag-upload ulit. Pero January pa rin naman. After kasi namin i-shoot yung music video ni Lucy J, doon ko naramdaman yung para akong na-drain and napagod. Tapos parang ayoko muna humawak ng camera. But at the same time, during that arc, ang dami kong natutunan when it comes to camera, to videography. Yun din yung time na gamit ko yung A7S III and naging familiar na rin ako sa Sony ecosystem. Pero bago dumating yung shooting day namin kay Lucy J, talagang na-force ako mag-aral and mag-search pa more when it comes to shooting music video. Pagkatapos din ng arc na yun, yung pag-shoot ko ng music video ni Lucy J,
mas naging interesado ako sa paggawa ng videos. Ito na rin yung year na unti-unti ako nag-invest sa equipment. Etong mga lights na ginagamit ko, yung Magic Arm, better na microphone, talagang sineryoso ako na kasi I am making sure na ready ako for next project. Around February din nung nilagay na tong signature tattoo ko. Tapos ito na rin yung year na mas inaral ko yung cinematics. Nandito yung tag or dito yung video na shinare ko yung basics. Pagdating ng August, dyan ko na na-feel yung momentum ng weekly vlogging. Tapos by next month, nabili ko na yung first full frame camera ko, yung Canon R8. Ito talaga yung year na naramdaman ko yung commitment and growth sa pagiging creative. Yung bandang simula nung taon na to, tingin ko and akala ko sa sarili ko, ako yung tipong aspiring videographer. Like, yun yung path na gusto ko puntahan. Pero nung bandang mid and itong bago matapos yung taon, I realized na I just love making videos. And i-challenge yung knowledge ko pagdating sa bagay na to. Hindi ko pa talaga na-embrace yung mentality na do it for the business. I'm just having fun doing this and that's it. So actually yun lang yun. And if you're still here, thanks for listening. Ito na yung last video ko for 2025 and see you again next year. Peace!